Magandang araw sa ating lahat. Para sa mga nais mag-avail at magkaroon ng kopya ng aming PowerPoint presentations, kasama ang daily lesson plan, summative at term exam, mag-message lamang sa aming Facebook page sa link na makikita sa comment section. Magandang araw sa ating lahat. Ang ating talakayan ngayon ay patungkol sa pagpasok ng mga kanluranin sa Pilipinas, Indonesia at Malaysia, at ang mga pangyayaring nagbukas sa kolonisasyon sa Timog Silangang Asya. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahang matutukoy natin ang mga kanluraning bansang kolonyalista at ang mga mahahalagang pangyayari sa tatlong bansang ito. Makabubuo rin tayo ng payak na talahanayan na nag-uugnay sa bansa, mananakop, layunin, at paraan ng pagpasok. Higit sa lahat, mapapahalagahan natin ang paggamit ng katibayang pangkasaysayan sa pag-unawa sa naging karanasan ng ating rehiyon. Bago tayo dumako sa ating pangunahing paksa, magbalik-aral muna tayo. May tatlong pahiwatig tayong dapat suriin. Una, ang pagkuha o pagkontrol ng isang bansa sa ibang teritoryo. Pangalawa, may layuning palawakin ang kapangyarihan at kontrol. At pangatlo, may kaugnayan ito sa yaman, kalakalan, teritoryo o impluwensya. Ang konseptong inilalarawan ng mga ito ay walang iba, kundi ang kolonyalismo at imperialismo. Upang mas maunawaan natin, ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa direktang pagtatatag ng kontrol ng isang makapangyarihang bansa sa ibang teritoryo at mamamayan. Samantalang ang imperialismo naman ay mas malawak na pagpapalawak ng kapangyarihan at impluwensya sa ibang lupain, pwedeng sa pamamagitan ng diplomasya, military, o ekonomiya. Kung titingnan natin ang mapa, saan-saan pumasok ang mga kanluranin? Pumasok sila sa Pilipinas, Indonesia, at Malaysia. Bakit naging mahalaga ang rehiyong ito sa kanila? Naging kapansin-pansin ang rehiyon dahil sa estratehikong lokasyon nito sa mga rutang pangkalakalan, ang pagkakaroon ng mga mahahalagang dongan, at ang kasaganaan sa likas na yaman, lalo na ang mga pampalasa o spices. Dahil dito, naging sentro ito ng lumalawak na kalakalan at kompetisyon ng mga bansang kanluranin. Unahin natin ang pagpasok ng mga kanluranin sa Pilipinas. Noong taong 1521, dumating ang ekspedisyon ni Ferdinand Magellan sa kapuluan ng Pilipinas. Ang pangyayaring ito ang naging unang mahalagang hakbang sa pagpasok ng mga kanluranin sa ating kasaysayan. Pagkaraan ng ilang dekada, noong taong 1565, nagsimula ang permanenteng pananakop ng Spain sa ilalim ng pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Mula sa taong 1565 hanggang 1571, unti-unting itinatag ang permanenteng pananakop at kalaunan ay ginawang sentro ng kolonyal na pamamahala ang Maynila. Sumunod naman ang pagpasok ng mga kanluranin sa Indonesia. Sa Indonesia, naging napakahalaga ng kalakalan ng pampalasa sa paglawak ng kapangyarihan ng mga Dutch. Kinontrol ng Dutch East India Company o VOC, na kilala bilang Verenigde Oost-Indische Company, ang malaking bahagi ng kalakalan. Ang kapangyarihan nito ay nagmula sa Netherlands. Ginamit ng mga Dutch ang VOC bilang daan ng kontrol upang hawakan ang mahalagang kalakalan ng pampalasa, at sa pamamagitan nito ay unti-unting napalawak ang kanilang kontrol sa buong rehiyon. Ang prosesong ito ay nagpakita kung paano naging kasangkapan ng pampalasa at kalakalan tungo sa paglawak ng territorial na kontrol. Samantala, suriin naman natin ang pagpasok ng mga kanluranin sa Malaysia. Sa Malaysia, mahalagang layunin ng mga kanluranin ang pagkontrol sa mga estratehikong dongan at rutang pangkalakalan. Sinakop ng Portugal ang Malacca noong taong 1511. Pagkatapos nito ay dumating din ang mga Dutch, at kalaunan ay lumawak ang impluwensya ng mga British. Bakit nga ba mahalaga ang Malacca? Ang Malacca ay isang mahalagang sentro ng kalakalan dahil matatagpuan ito sa isang napaka-estratehikong lokasyon para sa mga rutang pangkalakalan sa rehiyon. Dahil dito, naging primaryang target ito ng mga kanluraning bansa na naghahangad na palawakin ang kanilang kontrol sa kalakalan. Sa madaling salita, lokasyon plus daungan plus kalakalan ay katumbas ng estratehikong halaga ng Malacca. Upang buuin ang ating talahanayan, sa Pilipinas, ang mananakop ay ang Spain. Nagsimula ito noong 1521 at 1565. Sa Indonesia, ang mananakop ay ang Netherlands o VOC sa pamamagitan ng kalakalan ng pampalasa. Sa Malaysia, ang mga mananakop ay ang Portugal, Dutch, at Britain na nagsimula noong taong 1511 sa pamamagitan ng kalakalan at pagkontrol sa mga dongan at ruta. Para sa ating pagsasanay at pangkatang gawain,
Gagawa ang bawat pangkat ng isang 3-country entry map na nagpapakita kung paano nakapasok ang mga kanluranin sa Pilipinas, Indonesia, at Malaysia. Ang inyong mapa ay dapat magpakita ng mananakop, layunin, at paraan ng pagkontrol gamit ang mga arrow at maikling caption sa bawat bansa. Pagkatapos ay ibabahagi ng 2 pangkat ang kanilang gawa, habang ang ibang pangkat naman ay magbibigay ng pagwawasto o karagdagang impormasyon. Sa pangkalahatan, ano ang magkakatulad sa pagpasok ng mga kanluranin? Bagamat magkakaiba ang naging karanasan ng Pilipinas, Indonesia, at Malaysia, at hindi pare-pareho ang paraan ng pagpasok, may mga pangunahing salik na magkakatulad sa lahat. Ito ay ang estratehikong lokasyon, kalakalan, doongan, pampalasa, at iba pang yaman. Ipinakikita nito na ang mga salik na ito ang nagtulak sa mga kanluranin upang palawakin ang kanilang kapangyarihan sa buong Timog Silangang Asya. Bago tayo magtapos, pakisagutan ang ating exit ticket sa inyong kwaderno sa loob ng 1 hanggang 2 pangungusap. Ano ang isang salik na magkakatulad sa pagpasok ng mga kanluranin sa Pilipinas, Indonesia, at Malaysia, at bakit ito mahalaga? Huwag lamang banggitin ang salik kundi ipaliwanag kung paano ito nakaapekto sa interest ng mga kanluranin. Maraming salamat sa inyong pakikinig.